Kagaya ng naipangako ko kahapon, okay, eto na sa ating likuran, si Bonus 110cc. Ito na po yung version 2, NS or New Stylist na siya. And then mapapansin nyo, katabi niya yung unang version, Bonus X 100cc. So sa totoo lang po mga ka-riders, hindi pa po ako nakakagamit ng gantong motorsiklo. Pero sa mga narinig ko na mga feedback niya, maganda ang makina, maganda ang performance, tipid sa gas, at saka gwapo rin naman. Kaya ito, ikutan natin ulit at para sa mga interesado na kukuha ng bagong motorsiklo na mura pero made in Taiwan po ito ha. Ito, tingnan natin si SYM Bonus 110cc. Okay, linawin ko lang mga ka-riders ha. Ito na po yung kanyang bagong version. So ito pong naunang version na Bonus X100cc. Phase out na po ito. So dito na lang po tayo magpo-focus sa bagong labas na new stylist ng Bonus 110 ng SYM. Okay, sa kanya pong kulay, meron po siyang tatlong available. Ito po naka-display sa atin, combine po ng matte black at saka ng matte blue. Favorite color ko po yan, matte blue. Kaya ito po ang kinuha natin. Dahil yung isa po sa loob, ito, ilapitan natin. Combine naman po siya ng matte black at saka ng matte red. Ayan, no? Gwapo rin naman siya. Pero syempre, doon ho ako talaga sa blue. And then yung isang kulay lang po, wala dito. Yung po namang combine ng black saka glossy orange. Okay din naman po yun. Pero as of now, wala ho siya eh. Pero kung orderin nyo po, ayan, pwede ho kayong pumasyal dito sa Moto sa Victoria, Laguna. Okay, ayan, umaraw na, buti naman at hindi na ulan, makakapag-review tayo ng maayos. Kaya lang, ang papaliguan naman tayo ng pawis sigurado. Okay, i-compare ko po siya ha. Unang-unang napansin ko po, sa headlight niya may pagbabago pong nangyari. Dahil dito po sa unang version niya, medyo mahaba po yung kanyang headlight. Although po, pareho po siyang bulb at sa kanyang turning signals bulb din po. Okay, ayan, medyo naging maliit po yung kanyang shape dito. Bumagay din po naman, bali ang nangyari ho, parang naging letter B yung kanyang shape. Ayan, bali all bulb pa rin po ang kanyang headlight at ang kanyang mga turning signals. And then sa decals po niya, ayan, malaki rin po ang pagbabago. Pero pare-pareho naman pong okay yung kanyang decals. Okay, ito po ang decals dito sa version 1 ng 100cc Bonus X SYM. And then ito naman po ang decals ng Bonus 110cc ng SYM. Ito na po yung new stylist ha. Ayan, bali ito, combine pa rin po yung kulay na ginamit. Combine ng black, blue at saka white. Okay, ito ang gustong gusto ko, yung kanyang pagka matte blue. Very attractive po talaga. And then mapapansin nyo ito,
Yung kanyang reserve, ito po, sa fuel, meron siya dito. Kaya tamang-tama, hindi tayo mahirapang isuot yung ating kamay, butas na siya dito. Then, at the same time, makakatulong po sa ating cooling system, di ba? Yung pasok ng hangin at labas pag masyadong mainit, kaya sisingaw siya dyan. All valve pa rin po sa kanyang stoplight, tail light, at saka sa turning signals. And then, ito na tayo sa kanyang rear tire. Unahin natin itong gulong sa likod. Bali, meron po itong sukat na 2.5 by 17. And then, tube type pa rin po ito dahil naka-spoke wheels nga po siya. And then, meron po siyang brand na Kenda. And then, maganda po yung kanyang rear suspension. Pero sana ginawa ng kulay blue itong kanyang coil spring. Ano po, para talagang ternong-terno. At ito po ay meron siyang dual shock absorber. Napansin ko medyo payat po yung kanyang rear suspension. Bali swing arm po ito. Ang ganda po ng chain cover niya. Although plastic lang siya. Para maiwasan po natin yung talsik ng langis na ginagamit panlinis ng ating kadena. Okay, dito po tayo sa kabila. Naka-mechanical drum brake po siya. And then ito po yung kanyang muffler. Kung titignan nyo parang wala po siyang heat guard. Pero ito ang nagsisilbing heat guard niya. Ito bali doble po siya eh. Ayan. Kaya okay lang, mapadikit tayo. Siyempre, mainit pa rin yan, pero hindi kasing init po nung nasa loob ng muffler. And then maganda hanggang elbow po. Ayan, kompleto siya ng heat guard. Oh. Then ito, metal naman po ito. Yung heat guard sa elbow. Of course, ito po yung kanyang kickstart dahil semi-automatic po itong CSYM Bonus 110. And then meron pong rubber yung ating footrest ng rider. And then ito po yung kanyang rear brake na stainless po. And then meron po siyang 800 ml na engine oil capacity. And then ito po yung kanyang brand na may meaning po, yung SYM na Samyang Motors. Ayan. Ayan, Taiwan po talaga siya. And then dito naman po sa kanyang front tire may sukat na 2.25 by 17. So payat po talaga siya dahil 2.25 lang siya. Meron po siyang single disc dito sa kanyang front brake. And then dual piston caliper. And then telescopic fork na front suspension. Okay, mataas din po ang position ng kanyang front fender. Ayan, maganda talagang magka-terno siya, matte black pareho po. Hanggang dito sa kanyang extension ng fender, matte black po ang ginamit. Butit pina-extend po kasi open po yung kanyang engine dito sa loob. Okay, check naman po natin yung kanyang upuan. Bali, bukas na po siya. Pero meron po siyang ano rito, susian na yan. Okay, tatanggalin ko muna po yung plastic ha. Okay, ito ang gusto ko po sa klase ng seat cover. Ayan, yung parang leather siya, di ba? Ayan, magaspang siya, hindi madulas. Kaya maganda po sa ating mga angkas ito. Then yung kanyang tapas po, halos konti lang po ang diferensya yan dito po. Siguro ito, kung talagang gusto natin na mas malalim, pwede pa natin patabasan yan para bumaba pa siya, ano po. Okay, bali meron naman siyang stitches dito sa kanyang side. Ayan, papunta rin sa taas. One tone lang po siya. And then ito po yung kanyang brand name. May tatak po siya na bali ano lang po ito. Parang itinatak lang po. Hindi po siya naka-embroid. And then ang maganda rito, malambot din naman po siya. Okay, meron naman siyang U-box pero kapiraso lang. Siguro, konti lang may ilalagay natin gamit. Pero ito ho, ang maganda sa kanya, kahit po siya ay 3.8 liters lang po ang fuel tank capacity. Pagdating po sa fuel consumption, maabot po siya ng 55 kilometers per 1 liter. So, malayo na rin po mararating nun. And then meron po siyang top speed ayon sa manufacturer's claim na 95 kilometers per hour. And then ito, napansin ko, okay yung kanyang grab bar dahil meron siyang balot na rubber. And then magkita nyo, parang carbon loady ang kanyang design. Ano po, para po yan ay hindi tumulas ang ating kamay pagkapit. Yun lang po napansin ko, medyo mababa siya, no? Siguro medyo tinaas-taas para pag ano ng bagay. Kasi naman po yung kamay ko, pero mas komportable po talaga pag yung medyo mataas siya. Okay, bago natin sakyan, meron po siyang dry weight na 98 kilos. And then sa kanya naman pong ground clearance, nasa 120 mm. And then sa seat height naman po ay nasa 740 mm. And then sa kanya naman pong performance, meron po siyang max output na 4.6 kilowatts at 7,500 RPM. And then max torque po na 7.46 Nm at 5,500 RPM. Okay yan, sinide stand na po natin. Okay naman yung kanyang pagkakatagilid. Okay, sakay na tayo. May init na. Okay, ayan. Okay, yan. Nakakalapat po yung dalawa natin pa.
Okay, inuna po natin itong kanyang shock. Maganda po ang ating bouncing. Ang lambot po. Then malambot din po ang kanyang upuan. Okay, yan. Check niyo po yung kanyang suspension. Very responsive po. Yan, lambot. Para lang po tayong naka-all-in na shock absorber. Then check po natin yung kanyang front brake na disc. Ayan, responsive po siya. Ayan, mayroon po siyang malakas na preno dito sa harap. Kumakagat po agad pag tayo po ay naka half press lang, oh. And then sa kanya naman pong rear brake. Okay, ito po malalim. Siguro kailangan i-adjust to na para hindi masyadong malalim ang pag-apak natin. Konting, although malakas naman siya, pero sanay po kasi ako ng medyo konting apak lang ay preno na. Okay, dito naman sa kabila yung kanya naman pong cambio. Bali 4 speed po ang transmission nitong ating bonus 110cc. And then non-rotary po siya. And then dito na po tayo sa kanyang meter display. Okay, ang ganda po ng kanyang display, although hindi po siya digital, pero parang digital na po ang tingin ko, dahil sa mga kulay po na ginamit. Di ba, buhay na buhay siya. Okay, ito yung kanyang turning signals po. Ayan, kulay green, magkabila. At then, sa right turn nito, nasa baba po siya, hindi siya magka-level, bandang baba. Dahil binigyan nga po ng magandang position yung kanyang mga indicator. Okay, dito po sa gitna yung kanyang speedometer. Okay, ito ho, hanggang pagdating ng 100 red na siya. Pero nasa ano po ito ayon doon sa aking kaibigan, napaabot ng 100 kilometers per hour ang kanyang top speed. Pero sa manufacturer's claim po ay nasa 95 kilometers per hour lang po. Okay, ito yung kanyang speedometer, odometer. And then dito po yung kanyang, sa baba, yung kanya naman pong high beam, low beam indicator. And then fuel indicator po. And then dito sa taas yung kanyang primera, segunda, tercera, kwarta. Then neutral mode. Okay, dito po sa ating left side yung kanyang high beam, low beam na switch. And then button naman po o switch ng left and right turn, switch off, horn. And then meron po rin po siyang choke. Ayan. And then dito po sa kabila, dalawang button lang. Yung pong switch ng headlight, switch off, at saka yung kanya naman pong reverse starter push button. And then ito po yung kanyang ignition. Bali, meron siyang dalawang susi. Okay. Okay, mapapansin nyo, wala po siyang utility hook. Pero may abang naman po siya na bolt dito. Pwede po tayo maglagay. Okay, sa kanya naman pong turning radius. Okay, malayo po sa ating hita. May mga 1 inch na distansya. And then sa kabila. Okay, dito malayo rin po. Maganda po sa kanya, kala mo maliit pero parang mas lumaki po siya, di ba? Unlike dito sa although halos pareho naman siya ng size, pero mas na-improve po talaga dito. Sir, musta performance? Okay ba? Quality to, quality. Quality. Sir, sa
Gasolina, matipid. Depende, sobra. And then sir, sa kanyang top speed, napaabot nyo na ba yan ng ilang hanggang ilan? Hanggang 90 to 100. 90 to 100. So tama po yung ano, yung manufacturer's claim ano po. Sige sir, ingat kayo ha. Okay. Okay, ito na po ang pinaka-importante sa lahat, yung kanyang presyo. Dito po sa Bonus 110 E3, new stylish version 2 ng SYM Bonus 110. Meron po siyang suggested total price na 54,300 pesos. And then, sa down payment po niya, 3,500 pa rin po. And then, sa 3 years, meron po siyang 2,670 monthly na installment. And then, sa 2 years naman po, 3,452. And then sa 1 year naman ay 5,798 pesos. Ayan po, si Bonus 110 NS version 2. Okay, narito po uli si Sir Marlo para ipaliwanag sa atin yung requirements naman kasi kahapon po nalimutan natin yung alamin yung tungkol sa requirements na pagkuha ng motor po dito sa Moto and then giveaway syempre. Sir, sa requirements muna po. Ayun sir, good morning po sa mga koshi natin dyan at dun sa mga viewers ni Sir Jun sa mga ngayon. Subscribe nyo lang, then share nyo yung mga video niya, napakaganda. Then napakalaking tulong din sa bawat kaso na napag-reviewhan niya ng mga motor o may ibablog ni Sir Jun. Ayan. Then ayun, sa requirements naman po dito sa ating kasa o sa Moto dito sa Victoria, bali 2 valid ID lang po, then 2 way to picture, then barangay clearance, yung purpose niya is motor loan. Then sa proof of billing naman po yung Meralco natin or water bill, Xerox lang po natin siya. Then sa proof of income po naman, ayun, payslip, kung may business permit po. Then yung sa mga previous naman po natin sa motor, ayan, pag sa brand nyo po, meron tayong mga previous na helmet, basic tools, then 3 years na po yung registered niya sa LTO. Sir, yung helmet po ay half face po ba? Yung sa helmet po natin is half face po, then Makoto helmet po yan. Okay sir, hindi nyo na kailangan ng co-maker? Bali, dito wala na po siyang omega. Okay, yun po maganda sa Then 1 day process lang din po yan, napakabilis po na. Ayun, doon naman sa mga magwo-walk-in, ayan, pwede po. Bali, mas maganda po kung walk-in kayo para mas ma-assist po namin kayo ng mas maayos. Then sa mga online application naman po, pwede rin po kayo mag-chat sa Rusher Victoria or sa page po namin na Consuerte Rusher Victoria. Ayun po. Bali, yan, kaya-kaya po natin i-assist yan. Mas maganda kung makikita nyo yung unit o walk-in. Then sa Facebook naman po namin, nandun naman po yung mga picture namin ng mga unit namin. Nagpa-post naman po kami. Ayun, mga sir, mga ma'am, ayan, pasya lang po kayo dito sa aming branch, dito sa Victoria, Pangapang Kaplos. Good morning po sa inyo lahat. Okay, ma'am. Sige, salamat ulit. Okay, thank you.